Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Oseas, ito ang sinasabi ng Panginoon. Nang bata pa ang Israel, siya ay aking minahal na parang tunay na anak at inilabas ko siya sa Ehipto. Ngunit habang siya ay tinatawag ko, lalo naman siyang lumalayo. Lagi na lamang siyang naghahandog sa mga Diyos-Diyosan at nagsusunog ng kamanyang sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Ako ang nagturo kay Efraim na lumakad. Kinalong ko siya, subalit hindi nila alam na ako ang nangangalaga sa kanila. Pinatnubayan ko sila ng buong pagmamalasakit at pagmamahal. Ang katulad ko'y isang nag-aalis ng busal sa kanilang bibig. At yumuko ako upang sila'y mapakain. Nagtatalo ang loob ko at nanaig sa aking puso ang malasakit at awa. Hindi ko ipadarama ang bigat ng aking puot. Hindi ko na muling sisirain ang Efraim. Sapagkat ako'y Diyos at hindi tao, ang banal na nasa kalangitan ninyo, at hindi ako naparito upang magwasak. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang chapter 11 ng aklat ni Propeta Oseas ay isa sa pinakamagandang pagsasalarawan ng Diyos at ng kanyang kaugnayan sa kanyang bayan. Inihahambing ang Diyos ang kanyang sarili sa isang magulang na nagpapalaki sa kanyang anak. Tinawag niyang Israel mula sa Ehipto nung ito ay musmus pa. Sa disyerto, inalagaan at pinalaki niya ang batang ito. Siya ay tulad ng isang magulang na nagpapalaki ng kanyang anak. Tinuturuan siya na lumakad, hinahalik-halikan sa pisngi. Yumuyuko siya upang pakainin ang kanyang anak. Ngunit habang lumalaki, ang bata ay nagre-rebelde sa kanyang magulang. Sa halip tumakbo sa magulang niyang siyang nagpalaki sa kanya na si Yahweh, sila ay pumunta sa mga Baal at mga Astarte, mga Diyos-Diyosa ng mga Kananeo. Lumalaban ang loob ng Diyos. Ano ba ang gagawin niya sa Israel? Napakalakas ng udyok na siya ay parusahan at talikdan at itakwil. Pero ang Israel ay anak niya. Anong gagawin niya? Sa wakas, nanaig ang awa niya at pagmamahal. Siya ay Diyos at hindi tao. Hindi niya wawasakin ang kanyang bayan. Maraming mga magulang ang nasa kalagayan ng Diyos. Nag-aagaw ang damdamin nila na talikdan o yakapin ang suwail na anak. Itatatwa ba o patatawarin ang taksil na anak? May mga magulang na napuno na ng galit, na wala na sila ng pasyensya. Dahil sa galit at sama ng loob, tinatalikdan na ang mga bata at tinatatwa. Pero ang Diyos ay Diyos, hindi siya tao. Hindi natatalo ang kanyang awa at pag-ibig sa harap ng kasamaan. Mas malakas ang pag-ibig niya kaysa anumang kasamaan natin. Ang magbawagi sa bandang huli ay hindi ang kasamaan natin, kundi ang pag-ibig niya. Kaya hindi nagsasawa ang Diyos na manawagan sa atin.
Ang pinakatanda nito ay si Jesus na namatay sa krus para sa atin. Namatay siya hindi dahil sa tayo ay bumait o kaya tayo ay nagsisi. Makasalanan pa tayo, kaaway pa tayo, namatay na siya para sa atin. Maaaring talikdan natin siya at hindi natin pansinin ang kanyang kahirapan at kamatayan. Pero siya ay Diyos at hindi lang tao. Patuloy niya tayong mamahalin. Huwag nating abusuhin ang kanyang pag-ibig. Salip ito'y ating pakinabangan. Let us turn to the embrace of His love. Salamat o Diyos sa dakila mong pag-ibig sa akin. Kung mahulog man ako sa kasamaan, huwag sanang mawala sa isip ko na ikaw ay Diyos at hindi tao. Mas manaig ang iyong pagpapatawad at pag-ibig sa akin. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.